Chapter 1. Magkahalong hapo at nerbiyos na napasilip si Carmela sa siwang ng pintuan ng silid, habang kalong ang 3 gulang na anak sa kanyang kandungan. Mula sa maliit na silid na yon, dinig niya ang salitaan ng kanyang tiyahin at ng isang lalaki na siyang may-ari ng bahay na tinutuluyan nila ngayon. Galing silang mag-ina sa malayong probinsya, tumakas mula sa mapang-abusong biyenan. Dahil maagang nabiyuda, napilitang makisama si Carmela sa magulang ng kanyang nasirang asawa. Ngunit sa loob ng 3 taon, puro pasakit at pagmamalupit lang ang naranasan niya sa poder ng mga biyenan. Palibhasa, noon pa man ay hindi na pabor sa kanya ang mga ito. Simulat sa pool, hindi siya ang babaeng gusto ng mga magulang ng kanyang nasirang asawa at tanggap naman niya ang bagay na yon. Pero ang idamay ang kanyang anak sa galit ng mga ito sa kanya ay ibang usapan na. At hindi niya kailanman matatanggap. Di baling siya na lamang ang pagbuntunan ng lahat ng galit at paninisi. Huwag lang ang walang malay niyang anak, hindi na yun tama at hindi na makatao. Kung kaya't na magkaroon siya ng pagkakataong makatakas, hindi siya nagdalawang isip na lumayas kasama ang anak. Dalang ilang ipon mula sa naiwan trabaho sa probinsya, lakas loob siyang umalis at nagtungo pa Manila. Kung saan naroon ang isa pa niyang tiyahin na nangakong kukupkupin sila pansamantala. Sa Maynila, hahanapin niya ang kapalaran para sa kanilang mag-ina. Kung sakaling hindi siya magtagumpay, uuwi na lamang siya sa Cebu, kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Total, matagal naman na siyang hinihintay ng mga ito na umuwi. Hindi lamang siya maka-oo, gawa ng nahihiya rin siyang makisiksik pa sa kanila, gayong may sarili na rin siyang pamilya. Hanggat maaari, ayaw na niyang maging pasanin pa ng magulang, lalo't may mga edad na rin ang mga ito. Marami na naging hirap ang mga magulang niya sa kanya. Kalabisan na kung pati ang buhay nila mag-ina ay iaasa pa niya sa mga ito. Kapag kuway, pinilig niya ang ulo. Pilit niyang itinataboy ang agam-agam na nanghahari sa kanyang dibdib. Kailangan na niya talagang tumayo sa sarili mga paa. Hindi siya pwede maging mahina. Lalo na ngayon at may bata siyang umaasa sa kanya. Napabuga siya ng hangin habang pinagmamasdan ang munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ano't ano mang mangyari, hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo, anak. Itataguyod kita. Sa abot ng aking makakaya, pangako yan. Naluluhang bulong ni Carmela sa anak bago masuyong hinalikan sa noo. Pero nana, alam niyo namang hindi ako tumatanggap ng babaeng tenant. Puro bachelor lang ang pwede sa apartment ko. Matigas na wika ng lalaking kausap ng kanyang tiyahin, nakagyat niyang kinaangat ng ulo at matiim na pinakinggan. Pansamantala lang naman, iho, wala lang matutuluyan na mag-ina. Kung hindi sila pwede doon, sa silid ko na lamang sila patutuluyin. Tinig yon ng kanyang tiyahin. Imposible naman ho yata yan. Ang liit lang ng silid nyo. Kung may kasamang bata yung pamangkin nyo, paano kayo magkakasya roon? Biglang nabahala si Carmela sa sinabing yon ng may-ari at nampayakap na mahigpit sa anak. Delikado. Mukhang hindi yata sila papayagan ng may-ari ng bahay na patuluyin. Ay Diyos ko, saan naman kami titira ng anak ko pag magkagayon? Pagtitiisin ko na lang, iho, pasensya na talaga. Wala lang akong ibang maisip na paraan, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan, mga bago lang sila dito sa Maynila. Isa nakakabinging katahimikan, bakas ang takot sa muka. Naghintay si Carmela sa isasagot ng may-ari. Okay, then, ano pa nga ba magagawa ko? Nandiyan na yan. Payag na ako, pero hindi ako pabor na magsisiksikan kayo sa iisang kwarto. She can use the other maid quarter at the back. Yung hindi ginagamit, maayos pa naman yon. Linisan na lang ng konti. Naku, salamat Aris. Maraming salamat talaga. Nakahinga na maluwag si Carmela. Walang anuman. Pero pakisabi, hanggang 2 buwan lang sila pwedeng mamalagi sa kwartong yon. May plano na akong iparenovate yon para gawing apartment. May mga kliyente na akong nakalinya para doon. Ayoko mawalan ng kita, alam niyo naman yon. Alam ko yon, iho. Hayaan mo't bibilinan ko si Carmela. Yun lamang at mayapay narinig na niya ang paglangit-ngit ng pintuan. At mula roon, inuluwa ang nakangiting si Cha Lorena. Cha. Umakma siyang tatayo para salubungin ang ginang, ngunit sininyasan lamang siyang maupo. Okay na iha, napapayag ko na si Aris. Kaso, 2 buwan lang ang pwede. Pero ayos na yun, kaysa sakali kayo matulog. Kung sakali, hahanap na lang tayo na maaari niyong tuluyan. Siguro naman sa 2 buwan na yon, may makikita rin tayo.
Anintsahin niya matapos itong maupo sa kanyang tabi at hinaplos ang batang natutulog sa kandungan niya. Maraming salamat, Chang. Di bale, may papasukan naman po akong trabaho. Kikitain ko yung isang kaklase ko dati at ipapasok niya akong waitress. Sa oras na makaipon ako, hahanap po ako ng malilipatan. Mabuti naman kung ganon. Paano po yung upa? Magbabayad na po ba ako sa kanya ng deposito? Naku, wag mo nang intindihin yon. Ako nang bahala. Pakikiusapan ko muna siya. Pero nakakahiya naman po. Baka isipin ng amo niyo, umaabuso ako. Lalo dinig ko importante sa kanya ang kita ng mga apartment niya. May pera naman po ako na itatabi. Wag na. Ilaan mo na lang yung perang yan sa pangangailangan yung mag-ina. Ako nang bahala sa upa niyo. Ano pa naging kapatid ko o nanay mo kung hindi ko kayo matutulungan? Salamat po. Tatanawin ko pong utang na loob ito sa inyo. Tuluyan ng nangalaglag ang luha ni Carmela sa pahayag na yon ng kanyang tiyahin. Napakabait talaga ng Diyos. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok na dumating sa buhay nila mag-ina, mayroon pa rin talagang pag-asang nakalaan para sa kanila. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Chang para ipakita ang kwartong tutuluyan namin ng aking anak na si Cedric. Kargang anak ko, sabay namin binaybay ni Chang ang daang papuntang paupahan. Nasa likod dito ng 2-story house ng amo ni Chang. Tansya ko, may 5 tila row houses ang nakita ko nakatayo roon. Ayon kay Chang, yun ang mga paupahang bahay ng kanyang amo. Puro daw professional na bachelor ang mga tenant, which is halata naman dahil na rin sa mga magagarang sasakyang nakapark sa tapat ng bawat apartment. Karamihan sa mga nakatira dyan, doktor, engineer, at ilang katrabaho niyang professor sa university. Bida ni Chang habang nadaan kami sa tapat ng mga apartment. Kung ganon, professor po pala si Sir Aris? Tanong ko. Oo, sa UP, attorney yan. Pero mas pinili ang magturo. Ang mga magulang niya ang orihinal na amo ko. Nang mamatay ang mga parents niya, ako na ang nag-alaga sa kanya. Siguro nasa kolehiyo siya noon nang kapwa mamatay sa car accident ang mga parents niya. Simula noon, sa akin ang inatag ng mga nuno niya sa estate si Aris. Kaya naman pala hindi makahindi sa inyo. Kayo na po pala ang tumayong magulang niya. Parang ganun na nga. O siya, ayun ang tutuluyan niyo ni Cedric. Turo ni Chang sa nakahiwalay na tila guardhouse sa bandang sulok ng compound. Kakaiba sa mga row houses na nadaanan namin. Nagbubukod tanging ito lang ang nakahiwalay. May sariling bakod na gawa sa simpleng hollow blocks. Halatang kakatayo lang ng bakod dahil na rin sa hindi pa tapos na palitada nito. Gayun din sa loob ng bahay, raw finish din ang pader at ang sahig, pati kisame kalahati lang ang gawa. Kompleto, kusina at banyo, kaya ayos talaga sa kanilang mag-ina. Ang totoo niyan, sinimulan na niyang iparenovate ang mid-quarter na to nung nakaraang buwan. Kaso nag-back out yung tenant kaya nahinto. Paliwanag ni Chang matapos naming masipat ang kabuuan ng apartment. Mama, dito na po tayo titiya? Anong maliit na tinig ng aking anak na nooy nakakapit sa aking bestida. Yes anak, dito na tayo titira. Yumukod ako para halikan siya sa pisngi. Tayo lang po, wala po si Lola Sungit? Natawa na medyo ako naawa sa gayong tanong niya. Oo anak, tayo lang. At wala na sila Lola Sungit. Sa sobra sama ng ugali ng biyanan mo, tila na trauma na ang bata. Kaawa-awa naman. Naiiling na wika ni Chang. Napatango ako bilang pagsang-ayon. Nakakalungkot isipin na parang natatak na sa batang isip ng aking anak ang masamang imahe ng aking biyenan. Hindi may kakaila na naging saksi si Cedric sa lahat ng pagmamaltrato ng aking biyenan sa akin. Ang lahat ng masasakit na salita sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay walang sawang binabato sa akin. Ang mga paninisi at ang lantarang pagpapakita ng disgusto sa aming mag-ina. Mga masasamang alaala na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na naranasan ng aking anak. Pero matalino ang anak ko. Pasasaambat, makakalimutan din niya ang mga yon. Ngayong malaya na kami, sisikapin kong ibalik sa normal ang buhay naming mag-ina. Yung hindi na namin kailangang gumising ng may takot. Pupunuin ko ng masasayang alaala ang bawat araw namin simula ngayon. Sa awa ng Diyos, makakaalpas din kami sa masamang bangungot na dinulot ng aking mga biyenan sa buhay naming mag-ina. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na kami ni Chang na maglinis sa loob ng apartment. Gamit ang walis at basang mop na pinahiram ni Chang, unti-unti ko nilinis ang sahig.
Nakatiles naman ang sahig, kaya simpleng walis lang at mop lang ng may sabon ang ginawa ko. Sa kusina at banyo lang ako medyo nahirapan, gawa na maalikabok pa ang bawat sulok. Kinulang ako ng tubig at sabon. Dahil hindi pa nabubuksan ang main switch ng tubig ng kwarto, kinakailangan pang mag-igib sa labas. Si Chang na ang nagpresentang mag-igib. Samantalang ako naman ang naiwan para ipagpatuloy ang pag-aagyaw sa mga kisame. Abala ako sa pagwawasiwas ng agyaw nang maringgan ko si Cedric na may tila kinakausap sa labas ng bahay. Sandali kong tinigil ang ginagawa at sumilip sa labas. Mula sa jealousy window, natanaw ko ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi ng aking anak. Nakasuot ito ng tila pang office attire. Semi-barong na polo at itim na slacks. Naka-black leather shoes din siya na pang-opisina. Tinaas ko ang tingin sa mukha niya. Bagaman nakasalamin, kita ko pa rin ng malinaw ang mukha nito. Tansya ko, nasa 30 ang edad. Makapalang kilay, malalalim ang mga mata at matangos ang ilong. Sa madaling sabi, may tsura ang mamang yon. Dito rin po kayo nakatira? Dinig kong tanong ng anak ko sa taong yon. Yes, and you are? Baritonong tanong naman ng mama sabay namulsa ng pantalon. My name is Cedric Luis Gabriel. I'm 3 years old. Itinaas pa ng anak ko ang kamay para imostra ang 3 daliri. Natawa ako na mag-thumbs up ang mama. You're smart. Sinong kasama mo dito? Ang mama ko po. Mama, halika po, may bisita po tayo. Kamuntikan na akong mauntog sa salamin ng bintana sa ginawang pagtawag ni Cedric. Lokong bata at talagang tinawag pa ako. Good morning, sir. Nahihiya akong bati sa mukhang kagalang-galang na Ginoo. Nang lapitan ko si Cedric at iginiya sa aking tabi. Good morning. So, ikaw palang pamangkin ni Nana Matilda? May hinahon ngunit malamig ng wika niya. Opo. Kayo po ba si Sir Aris? Ang amo ni Chang? Tanong ko. You can drop the amo. Cause Nana is a part of the family. But yes, ako nga si Aris. Oh, okay. Sabi ko na lang at napatango. Napakaseryoso niya. Alanganin tuloy akong ngitian siya. Saglit siya nanahimik at kapag ano'y lumagpas ang tingin sa aming mag-ina. So, did you check the inside already? Tanong niya. Opo, maganda po yung apartment. Tamang-tama sa aming mag-ina. Tumango lamang siya, sunod humakbang ng koonte palapit sa bintana. Bago bahagyang sinilip ang loob ng bahay na tila ba ini-inspeksyon lang. Naglilinis na kami ni Chang pero hindi naman siya ganun karumi kaya hindi na rin mahirap linisan. Konting walis lang at map, pwede na. Hindi kasi siya nagko-comment kaya para may masabi lang minabuti ko magpaliwanag. Saan kayo kumuha ng tubig? May tubig na ba sa faucet? Tanong niya matapos niyang mapansin ang basang map na nakasandal sa hamba ng pintuan. Wala pa po, nag-igib lang po si Chang sa garahe niyo. Ang totoo niyan, kakaalis lang niya para kumuha roon. Ganun ba? Di bale, nagpatawag na ako ng tubero. May kulang pa kasing tubo kaya hindi pa maayos ang linya. But tonight, I'll make sure na matatapos yan. Yun lang at pumihit na siya ng lakad palayo sa aming mag-ina. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay saglit muna siyang huminto sa amin ni Cedric at matamang tinitigan ako sa mata. Banaag pa rin ang pagkaseryoso ng kanyang muka, hindi ko tuloy may uwasang mailang. Siguro naman, nasabi na sa inyo ni Nana ang tungkol sa kondisyon ko sa pagtira niyo dito sa apartment. Makahulog ang wika niya. Opo sir, yung 2 buwan namin pagtira, alam ko na po yon. So does it mean, okay lang sa inyo? Ay, opo, okay lang po. Sa katunayan, gusto ko nga po magpasalamat dahil pinagbigyan niyo po kami tumira ng pansamantala. Malaking tulong na po yung 2 buwan para sa amin ng anak ko. Lalo't nangangapa po ako dito sa Maynila. Okay, that's good to hear. At least ngayon, malinaw na ang lahat sa atin. Akmang pipihit na siya uli ng lakad na may bigla akong maalala. Sir, wait lang po. Tungkol po sa upa. Don't mind it. Nasabi ko na kay Nana na hindi na kayo pagbabayarin. Ginawa ko yon para sa kanya. Anyway, may original naman akong kliyente para sa bahay na yan. Hahayaan ko muna kayong umuko pa dyan hanggang sa takdang araw. Ganun po ba? Naku, maraming salamat po. Halos mapaus akong nagpapasalamat sa kanya. Masyado napalubag ng magandang balita yon ang aking damdamin. Kamuntikan na akong mapaiyak sa harapan ni Sir Aris. Walang anuman, as I said earlier, pamilya na ang turing ko kay Nana.
As long as kaya ko naman, I'm willing to help her out. Napatango ako at muli nagpasalamat. Bago siya umalis ay sandaling binilinan niya ako ng ilang rule sa compound niya. Isa roon ang pagtitipid ng tubig at kuryente. Bagaman libre ang pagtira namin, hindi naman ang bill sa kuryente at tubig. Kaya kung gusto ko daw makatipid sa bayarin, dapat ko randahan ang pagkonsumo ng mga yon. Bagay na lubos ko namang nauunawaan at sinang-ayunan. Okay na yon, at least dun man lang, may maiambag ako at hindi ako masyadong magmukhang pabigat sa kanya. Isa pang kabilin-bilinan niya sa akin ay ang iwasang mag-ingay lalo na sa gabi. Istrikto daw siya pagdating sa pagpapatupad ng peace and order ng kanyang lugar. Medyo na-offend nga ako sa parting yon, gawa ng parang pinapatamaan ng rule niya si Cedric. Akala niya siguro porke may bata ako, magdudulot ako ng ingay sa lugar niya. Gusto ko sanang ikatwiran na hindi naman pasaway ang anak ko. Ngunit dahil isang hamak na nakikitara lang kami ni Cedric, minabuti ko na lang na sumang-ayon. Inisip ko na lang na siguro nga, hindi lang niya gusto ang maistorbo ang iba niyang tenant at maging sanhi ako na reklamo ng mga yon. Baka nga na malayasan siya ng tenant niya. Pag nagkataon, mapisti ko pa ang negosyo niya. Yun lamang at hindi nagtagal ay umalis na rin siya. Magkahawak ng kamay, kapwa namin tinanong ni Cedric ang papalayong si Sir Aris. Mama, siya po ba yung may-ari ng bahay natin? Si Cedric na hindi pa rin inaalis ang tingin sa direction ni Sir. Oo, siya nga. Bakit ganyan ka makatingin sa kanya? Ayaw mo ba sa kanya? Pansin ko sa tila ba nababalis ang mukha ni Cedric. Okay lang, mukha naman siyang mabait. Oh, talaga? Paano mo naman nasabi? Hindi nga siya nangiti sa atin ni minsan. Mabait siya, Mama. Sinabihan niya ako ng smart kanina, kaya para sa akin mabait siya. Napamaang ako at kapag kuway, napabunhalit ng tawa.